Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Bago format ng ng reaction video natin. Tropa eh. Hindi tayo ika-copyright eh. So bago lahat, disclaimer muna tayo. So yan yung nasa disclaimer, no. Ito ay ni-request ni Sir Bernard Ferrersi. May mga pinoint out siya dito na mga bagay na medyo medyo hindi siya convinced. So tingnan natin mga kababayan ko. So ito react natin. Wait lang ha. Ito ay yung investigating daw sa Laguna, mysterious barracks built 1980. So ito yung pag nagre-react tayo ng tropa, full screen, biglang in-strike ako ni Panoorin natin. Okay. Ito yung dining area na. Kayo po ba yung nagpatunog dito sa likod? Alam mo, ito si Sir Jess Clint, ito yung mentor ko pagdating sa editing. Kaya napapansin nyo, nagbo-voice over na. Siya kasi yung nag-insist na gawin ko yun. Bagamat hindi, malayo pa sa pagiging perfecto yung video ko. Pero papunta na tayo dun, di ba? Isa rin sa tinuturoan nito si Sir Jayski. Uy, subscribe kayo kay Sir Jayski. Ang gaganda ng videos ni Sir Jayski. Same quality ng video ni Jess Clint. Wala lang kasi akong time na matuto na yung ginagamit nilang pang-edit. Sa tablet kasi ako nag-e-edit para mabilisan Pagkatapos namin libutin ang Twin Mansion, dumiretso na agad ako dito para puntahan ang abandonadong barracks. Wait lang. Titingnan ko lang yung unang timestamp. Okay. So, ang sabi kasi ni Sir, okay lang naman to Sabi gano'n niya sa akin, boss, pa-react lang sa video ni Jess Clint. Hehe, na-point out ko na to dati. Na feeling ko talaga nagdadagdag siya ng sounds. Last time, naalala ko, nagpadala pa siya sa'yo ng proof na wala siyang dinagdag. Pero duda pa din ako. Kasi yung sound doesn't sound natural for me. Okay lang yan. Mas gusto ko kung ganito mag-isip. Kahit tropa ko pa yung pinagdududahan mo. Okay lang yun. At okay din kay Jess Clint yun. Walang problema doon. 'Di ba? Natural lang 'yan. Advocate naman ako niyan Tingnan natin Kasi nung time na may pinuna din si Sir before. Then kinausap ko si Sir Jess Clint. Pinakita niya sa akin yung yung raw file yung layered audio. Wala naman talaga siyang dinagdag. 'Di ba? Pero okay lang 'yun na magduda. Hindi mawawala 'yun Kumbaga dun tayo nagiging loco-proof sa ganun. Kalayaan ng bawat isa yon. Diba? Kasi niya parang iniisip niya dinagdag lang. Hindi daw sounds natural. Pero again, like I said before, maganda quality ng vlogs niya. Basta maging authentic lang. So ito yung unang timestamp, 3:25 daw. Okay, tingnan natin, panoorin natin yung video. Ay guys, bago makarating dito kailangan mo munang dumaan sa isang masukal na daanan dahil sa gitna ito ng gubat. Ayun yung highway. Unang kalaban mo dyan, ahas. Pero ito siya. Kaya pag mga ganyan damo, nagpa-pants ako Dito yung tinuturong location sa bundok. Kailangan pa natin dumaan sa gubat para marating natin yun. So dinala ko na lahat yung gadgets natin, yung night vision. Hindi ko ma-master yung paglalagay ng sounds na ganun. Rinig ba yung ulan sa labas? Malakas ang ulan sa labas Nandito na rin. Time check. It's already 3:22 ng madaling araw. So ngayon, akyat na tayo. Sana makita. Medyo mahirap din umakyat dahil sobrang dulas ng daanan. Hirap Dulas. Sobrang dulas guys. Tabi-tabi po. Gaging hirap. Meron kasi akong bit-bit guys. Kailangan din magdoble ingat dahil siguradong pinamahayan na din to ng mga ahas. At may Ay, ginagaya mo yung toolbox ko
May ganyan din kasi ako eh. Every time na alis. Sa bagay, kung marami ka naman dalada, ideal ito. Na ganito yung dalhin mo. Ano. Oy, joke lang yun na ginagaya ko ni Just Clint ha. May dala ka rin kasi akong ganito. Ideal ito eh, kasi waterproof yan eh. Diyan ko nilalagay yung mga camera ko. Kasi pagka pupunta ako, 3 camera yung dala-dala ko. 2 action camera at isang 360. Lagi ko dala-dala yun na ganito. Kahit mabasa yan, hindi Adong pinamahayan na din to ng mga ahas. At maya-maya lang natanaw ko na ang lokasyon. Oh my God. Ito na siya. Yun na guys, kita na dito yung barracks. Oh my God, madulas. Dahan-dahan ko tong inakyat kahit sobrang dulas at baka may bumungad na ahas. Kailangan natin magdandahan kasi baka may ahas na sa paligid. Si puro na damo yan guys. At maya-maya lang narating ko na ang lokasyon. What the heck ka? ano yung art ng paggawa ng video na yun? Hindi ko ma-master. Pagin tayo ng balahibo ko lala. So guys, dito na tayo. So iwan ko muna dito yung gadgets para ma-explore natin to nang walang sagabal. Kung mapapansin nyo may mga naririnig kayong tilaak ng manok kasi oras dito pa 3:30 na. Dito pa lang sa harap may naamoy na agad akong kakaiba. Ganun yung amoy. May sunog. Matay. After yan ng after niya yata mag-twin mansion nito eh. Na ako nagsayang ng oras at naglibot na agad, lalo pat mag-isa lang ako dito at nasa gitna ng gubat ang lokasyon. OMG, meron pa dito mga bunga guys oh. Tsaka mga ng bata. Meron pang mga naiwang laruan dito. Dito, oh, daming mga ano to? Snail. Meron mga snail dito guys. Dumidikit sa niya, sa pader nila. At nang dumiretso pa ako sa loob, itong tumambad sa akin. Dito sa likod guys. Ayan oh. Pagka doon na lang sa papatayin ko na lang yung microphone ko kasi rinig yung ulan sa labas eh. Sorry ha. Isamin niya, nagbagsakan na. Tapos mo na rin siya ng mga puno guys. May mga sanga-sanga ng bumagsak. So ito yung loob niya. Ito yung first door nakita natin. Pero mahaba pa kasi ito guys. Hanggang dulo. So check muna natin dun sa dulo. Tingnan natin kung anong meron dun. Tapos explore natin to pabalik para kung may ma-detect tayo mamaya, try natin mag-investigate. Nagsimula ako sa likod na banda para pag lumabas ako, dire-diretso na. Pero habang papunta, bigla ko may narinig na tunog galing sa isang kwarto nila. So ito yung yung unang pagdududa ni sir na sa akin. Papatayin ko mic ko ha, para hindi nyo marinig yung ulan sa labas. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Nagagaling ito sa gitnang bahagi ng barracks at para itong tunog sapatos ng sundalo. Merong tumunog dito sa loob. Tao po? Sinubukan ko din tawagin pero wala akong Ulitin nga natin. Bigla ko may narinig na tunog galing sa isang kwarto nila. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Nagagaling ito sa gitnang bahagi ng barracks at para itong tunog sapatos ng sundalo. Merong tumunog dito. Sa akin, hirap pag-comment pagka sa akin, feeling ko kasi may word of honor sa akin si Just Clint eh. Nag-usap kami niyan bago kami mag-meet niyan, 'di ba? May mga videos ako na kinriticize sa kanya dati. Kung kakalkalin niyo yung mga nireakan ko sa dati, yung nasa Thailand pa siya. 'Di ba? May word of honor sa akin na hindi talaga siya mamimeke. Now, kung iisipin ng nakarinig dito ng nameke, hindi ko masisisi. 'Di ba kasi nung pinlay ito, Sa loob. Wait lang alisin ko muna yung sound ko. Merong tumagi ng barak. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Nagagaling ito sa gitna.
Oo nga, no, napapaisip ako. Anuin ko nga si ano? Si Justin PM ko. Wait, natin PM ko. Ilalagay ko na lang, ano just in case mag-reply si Just Clint, ilalagay ko sa ano ha, or pakokomentan ko siya dyan sa video sa baba, kung anong explanation. Now, dahil may word of honor sa akin si Just Clint, ipagpapalagay natin na totoo talagang sound yun. Hindi dinagdag. Pero napapaisip din kasi ako, kapag pinlay mo kasi, makikita mo kasi mic ni Sir Just Clint nandito sa dibdib niya eh. Kung bandang gitna yon, kailangan sobrang lakas nung tunog na yon na marinig. Sabi niya kasi dito, Nanggagaling ito sa gitnang bahagi ng barracks. nanggagaling daw sa gitnang bahagi ng barracks yung tunog na yon. 'Di ba? Now, kung ano yon, kung dahil nandito yung microphone niya, yung DJI, may ganun din akong mic eh. Sobrang lakas dapat nun. So, na-alerto siya. Now, kung ano man yung tunog na yon, kung ako magpapaka-skeptic ako, yung pagsabi niya na parang sapatos ng sundalo, for me, no, confirmation bias yon. Kahit ako din naman, nararanasan ko din yan eh. Manood kayo ng ng i-upload ko sa Sabado nung pumunta kami nila Shaman Tope sa hospital. 'Di ba? Meron din akong tagpo doon na nagkaroon din akong confirmation bias. Kaya ito nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi naman hindi naman pandadaya yan eh, yung pagkakaroon ng confirmation bias. Yan ay natural instinct natin na pag nandun tayo sa lugar, na kasi 'di ba sinabi niya tunog daw na parang sapatos ng sundalo. Saan mo nakuha yon? Kasi nga nasa isip niya, nasa barak siya. So dahil nasa barak siya, natural reaction natin magkaroon tayo ng confirmation bias. Pero yung tunog na yon, kung ano man yun, kung panghahawakan ko yung word ni Sir Just Clint, hindi yun hindi yun nanggaling sa kanya. 'Di ba? Pero it doesn't mean na paranormal yun. Kasi ang sabi niya parang parang tunog daw ng sapatos ng sundalo eh. Maaring may explanation yon, maaring may gumalaw doon. Kung ano man yung gumalaw, hayop man o pusa, na gano'n nakapag-produce ng ganong sound, pwede. Doon lang tayo magkakatalo kasi ang argument nung nagpa-react sa akin ay pinatong niya daw yung sound. Nangyari na kasi before yan, na pina-react sa akin yung video, then in-explain niya sa akin na wala naman talaga siyang dinadagdag na layer na sound. Nakita ko rin pati yung raw file. Pinakita niya sa akin na naka-embed dun sa dun sa video niya mismo. Now, kung ano yon, hindi ko alam. Pero kung sasabihin niya yun ay apak ng paa ng sundalo, confirmation bias yun. At normal yun. Kahit ako pag nag-ghost hunting ako, nararanasan ko din yun eh. Kasi nga, ako yung nag-i-investigate. So, lahat ng makikita kong evidence na sa akin, magkakaroon ako ng personal bias. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Kaya doon sa i-upload ko, sa I think Sabado, ano na ba ngayon? Friday ngayon, bukas, pagka na-i-upload ko, o Linggo, yun nasa hospital. Anyway, pagpatuloy natin, 'di ba? Kung ako ang kung base sa pagkakakilala ko kay Sir Just Clint, hindi niya pinatong to kasi may word of honor siya sa akin eh. Tingnan natin pero hindi ko masisi yung mga magiging skeptic dito kasi ang lakas nung sound eh. 'Di ba? Para itong tunog sapatos ng sundalo. Merong tumunog dito sa loob. Tao po? Ang mangyayari na lang siguro, hindi ko muna ito ipapublish, ipapapanood ko muna sa kanya. Then, pasasagutin ko siya. Doon sa, para malaman natin, galing sa kanya mismo. Total, may direct contact naman tayo sa kanya eh. Bukan ko din tawagin pero wala akong narinig na sagot. Kaging lala na tayo ng balayibo, hindi lang kita pero
Goosebumps na ako dito guys. Tao po. Ayan, bumagsak na yung pader dahil sa mga puno guys. Yung Bumagsak. sinasabi ko sa inyo pagdating sa larangan ng ganito, importante talaga yung credibility. Yun ang wag na wag mong sisirain. Kasi once na nahulihan ka ng nameke, no? Yung huling-huli ka, sa susunod na may mangyayari sa video mo, mahirap na talagang paniwalaan. Pero so far, ito si Sir Just Clint, nung unang same tao ito itong nagpapa-react sa akin. Yung regarding do sa dati, same siya na napakitaan niya naman ng raw file. 'Di ba? Now, hindi ko pa rin masisi kung nandun pa rin yung pagdududa. Audience yun 'Di ba? Wala naman ako magagawa dun. Now, jump tayo do sa isang concern ni Sir sa isang concern. I'm so sorry kung tingin nyo nagiging bias ako. Talagang bias ako. Kasi kaibigan ko yung tao 'Di ba? Ito yung mahirap kasi pagka may pinapareact kayo sa akin. Yung pagkakaroon ng bias kasi hindi naman talaga mawawala 'yan. Kaya nga mismo mga Supreme Court judges, 'di ba, nag-i-inhibit pagka magkakaroon ng conflict of interest yung kaso nila dahil alam nila, 'di ba? Hindi natin, alam nila na may factor talaga sa judgment ng isang tao pagka may kinalaman sa kanila yung hinahatol nila. Pero wag kayong mag-alala. As much as possible, kahit na medyo nagiging bias ako, nilalabanan ko pa rin, magiging objective pa rin ako sa abot ng aking makakaya. Now, kung hindi kayo satisfied, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba. Wala namang problema dun. Diba? Kung may point naman kayo, diba? Wala namang masabi. So, timestamp, 6 minutes and 13 seconds. Balik tayo dun. 6 minutes and 13 seconds. Wait lang 6 minutes and 13 seconds. 6 minutes and 13 seconds. Start tayo sa 5:53. Kami at bawat sulok ay saksi sa mga dekadang lumipas mula pa nung itinayo ito noong 1980 para kang naglalakad sa mismong pahina ng kasaysayan. Try natin dito sa dulo guys kung may makikita pa tayong mga gamit dito. Oh my god, ano to? Habang naglilibot bigla ko may napansin dito. Hindi ko alam kung rinig dito guys pero may parang tumutunog doon na parang metal. Ulitin nga natin. Walang ko rinig dito guys pero may... Habang naglilibot bigla ko may napansin dito. Wait lang aalisin ko yung mic ko kasi baka naririnig yung ulan sa labas Dito. Oh my god, ano to? Habang naglilibot bigla ko may napansin dito. Napansin dito. Ang nakikita kong problem dito, vino-volume up ni Sir Just Clint siguro Tama ba ako, Sir Just Clint? Pag may mangyayari na na ganito, kasi nagiging problem kaya nagkakaroon ng pagdududa ganito. Supposed to be, dahil nandyan lang sa'yo yung microphone mo, dapat may sense of distance yung sound. Katulad nung kanina, sinasabi niya na may napansin akong tunog dun sa may bandang gitna. Pero pag pinapakinggan mo yung sounds, ang lakas-lakas. Dapat, siguro ang tinatanong nung nagpapareact sa akin, or ang napupuna, dapat may sense of distance yung sound. Kapag sinabi mong may narinig kang malayo doon, dapat medyo faint ang quality ng sound dahil dapat malayo. Tama? Etong sa kanya, malakas Hindi ko alam kung rinig dito guys pero may parang tumutunog doon na parang metal. Ulitin nga natin. Dito. Oh my god, ano to? Habang naglilibot bigla ko may napansin dito.
Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero may... Ang conclusion ko, nilalakasan niya yung sound eh. Kasi nung, di ba, kung makikita mo, ay kung maririnig mo, dito sa may tunog na metal, Isis ko, may makikita pa tayong mga gamit dito. Oh my god, ano to? Habang naglilibot bigla ko may napansin Diyan dito. meron pa. rinig na rinig mo yung background na ambience. O, di ba? Tapos pag siya na yung magsasalita, Hindi ko alam kung rinig dito guys. biglang mababa na yung background sound. Feeling ko, kaya nagkakaroon ng parang pinatong na sound. Kasi, tinataasan niya yung volume. Well, i-confirm ko muna ha. I-confirm ko muna. Wait lang, baka pwede natin tawagan si Jess Clint. May a-ask lang ako. Tinataas mo ba yung volume kapag may naririnig ang footprints? Kasi ang nangyayari, may mga cut kasi siya eh. Pag nagpi-play ka, mataas na yung volume ng sound. Then hindi natin nakikitang bumababa yung volume. Ulitin nga natin doon sa 325 ba yun? So, check muna natin dun sa dulo. Tingnan natin kung anong meron dun. Tapos, explore natin to pabalik para kung may ma-detect tayo mamaya, try natin mag-investigate. Nagsimula ako sa likod na banda para pag lumabas ako, dire-diretso na. Pero habang papunta, bigla ko may narinig na tunog galing sa isang kwarto nila. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Tumataas nga yung volume pag yung footprint. 'Di ba? So dahil doon nagmumukhang pinatong kasi dapat may sense of distance eh. Tama ang sabi niya dito, Galing ito sa gitnang bahagi ng kung galing sa gitnang bahagi 'yon, dapat naririnig mo yung mahina, 'di ba? Parang ganito no. Dito muna kayo tumingin sa akin. Malapit ako sa microphone. Hello, 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 hello. Pag lumayo ako, hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Siguro ang hinahanap nung audience na nagpapa-react, dapat may sense of distance. Ang ginagawa ni Jess Clint, pinapantay niya yung volume eh. Para ma-highlight yung sound eh. Feeling ko yun na nagiging problem. Mukha ba akong bias? Well, nasa sa inyo pa rin yan, Yun ay pagtingin ko lang. Now, proceed tayo do sa last, Do sa last na timestamp. 6:24, weird noise. Yun daw, ito peking-peke daw para sa kanya. 6:24. 6:24. So, tingnan natin. Start tayo sa 6 minutes. Pa tayong mga gamit dito. Oh my god, ano to? habang naglilibot bigla ko may napansin Diyan dito. meron pa. 6:24 Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero may parang tumutunog doon na parang metal. Oo nga, Parang peke nga, Pero spatial yung sound eh. Mas lamang sa right side eh, tinan mo. Parang metal. Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero may parang tumutunog doon na parang metal. Same trick yung ginagawa niya. Tinataasan niya ang volume pag may tumutunog. Kasi, ewan ko lang ha,
let's say pinatong niya. Kung pinatong niya yung sound na yan, hindi spatial yung sound eh. Ano ba meaning ng spatial? Spatial sound. Yan o. Pag sinabi mo kasing spatial sound, 3D audio yon. May time na maririnig mo bandang kanan, bandang kaliwa. Kasi kung pinatong yan, dapat it's either stereo yan or mono. Maliban na lang kung pwede naman manipulate yun, ano? Pero I don't think na, siguro kung magaling si Just maglagay ng sound effect, 'di ba? Pwede niyang palabasin na bandang kanan. Pero kung akong tatanungin, more on siya tinataasan niya yung volume pag naririnig yung yung sound. Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero may parang tumutunog doon na parang metal. Yan o. Biglang tumataas yung yung ambient sound eh. For me ha. Now, hindi, depende pa rin sa inyo. Ako, hindi naman nyo pwedeng relayan ang sinasabi ko kasi medyo may pagkabias ako dahil kaibigan ko itong nirereakan eh. Pero mas maganda, mag-comment kayo sa baba kung ano yung tingin nyo. Diba? At hintayin natin yung sagot ni Just Clint. Ipopost ko sa comment section yung sasabihin niya sa akin. So, ito mga kababayan, good morning. Kinabukasan ko na may add itong pinag-usapan namin, no. So, nag-reply na si Sir Just Clint. Alauna na kasi siya reply kagabi. So, ito yung napag-usapan namin regarding do sa video. Sabi ko kasi nag-record ako 11:46 PM eh. Sabi ko ganun, busy ka. May ask lang ako, tinataas mo ba yung volume kapag may naririnig kang footprints? Ito yung sabi ko. Sabi, bakit kuya? Sabi ni Sir Just Clint, may nagpapareact kasi sa akin. Okay kuya, go lang. Anong video yan? Kasi parang ang sabi, walang sense of distance daw yung footprint sa barracks. Actually ako nagsabi nun. Pero kasi may pumupuna na daw, na mukhang pinatong yung video. Ay, yung audio. 'Di ba? So, siguro kaya nasabi yon, parang walang sense of distance yung kasi nga supposed to be pag may sense of distance, humihina yung yung sound. Katulad nito, hello, 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 malapit ako sa mic. Pag malayo ka, hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Di ba? May sense of distance. So, nagkakaroon ng impression na parang pinatong lang yung audio. Sabi ganun, ang sinabi ko sa video, kaya malakas yung sound, baka tinataasan mo ng volume. Yung sa weird noise daw. Kasi supposed to be, dapat kapag malayo yung footprints, mahina yung sound. Sabi kong ganun. Oo, may volume up na lahat yan kasi wala na akong time mag-replay, schedule of upload na kasi. So, confirm niya na may ina-up siyang volume. Oo, pero pag sobrang hina, parang di na talaga siya maririnig. Tapos ang i-comment ng tao, wala naman. Kasi pagka hindi niya daw ginawa yon, ang i-comment ng tao, wala naman eh. 'Di ba? 'Yun ang i-comment, kaya ang ginagawa ni Sir Just Clint, tinataas niya ng volume. Nagkakaroon ng impression na pinatong yung sound. So tinaas mo volume, so tama explanation ko. Watch mo bukas, rereakan ko. So minsan mahirap din sa part ng creators kung lalakasan nila pag mahina, wala naman. 'Di ba? Pag nilakasan daw ang lalabas sa tao, parang pinatong lang. Pero pagka hindi niya nilakasan, sasabihin ng mga nanood, wala naman. Diba? Kasi sabi sa akin, pinatong mo. May time kasi before na pinakita mo na sa akin yung raw na walang layer. So naging theory ko, nilalakasan mo.
'Di ba? Kasi may pinakita na sa akin siyang video before na yung sa mismong editing tool niya, walang layer of sound. Sabi niya ganun, wala akong time sa ganyan kuya, alam mo naman yan. Bakit ako mag-i-invest sa mamahaling gadgets kung pwede lang namang ipatong? Sabi ko, oo naman, i-ask ko lang if tama explanation ko na volume up mo. Matik yan kuya kasi tinatry ko tanggalin yung replay mode. 'Di ba? Para malayo ako kay Zark, sabi niya ganun. So, yun yung explanation niya. Lumalakas lang kasi yung volume. 'Di ba? Tapos sabi niya, ba't siya mag-i-invest sa mamahaling gadgets kung pwede lang namang ipatong? Oo, mahal ang mga gadgets nila. Yung mga hindi yung mga DIY lang ha, dati mga DIY lang Ngayon galing talaga US. Silang dalawa ni Sir Jayski. Subscribe kayo kay Sir Jayski. Ako na ano ako doon sa taong yun, ang gaganda ng video tapos 7,000 lang ang subscribers. Papakita ko nga sa inyo. Recommended yun yung channel ni Sir Jayski. Hindi siya yung basta-bastang vlog. May makikita pa tayo. Yung katulad nung vlog namin, hindi ganun. Professionally yung pagkakagawa. Tama, pakita ko sa inyo yung ano ni Sir Jayski. Ngayon, 11,000 na. Dati 7,000 lang to Subscribe nyo to. Hindi kayo magsisisi. Yung mga ganito dapat ang sinusuportahan. Talaga may quality of videos niya. Pinapanood ko to pagka Ayan, to. Yung Taal Lake niya 'Di ba uso yung yung may anong tawag dito? Uso yung sa sabongero na nawawala. Pinuntahan nila yung sa Taal Lake. Ganda nitong video na to, panoorin nyo. Kasama niyang kasama niya yung sila Anywhere dito. Si Anywhere din pala, subscribe nyo rin. Medyo busy lang kasi si Anywhere kasi nasa ibang bansa. Ngayon magaganda. Quality of video nito, hindi ito basta-basta. Kay Sir Jayski. Sample natin sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Parang nakakamalikmata yung mga bintana dito. Parang may mga dumadaan. Zarkarong style, di ba? Ayan Dahil sa sabongero. Ang ganda ng timing ng niya Dahil sa na curious siyang panoorin. 'Di ba? Subscribe kayo, yung 129 viewers na yan. Pocha ko nag-subscribe yan kay Sir Jayski, silver play button na to, 'di ba? Tapos si Anywhere din, i-subscribe nyo, Anywhere. Busy kasi sa trabaho din to si Anywhere, kaya bibihirang bibihira siyang upload. Use headphones for better experience. Bibihira lang kasi mag-upload. Kasi nasa Saudi ba to? Anyway, so hopefully maklaro yung issue dun sa, hindi naman issue yung napansin nyo lang dun sa video. At least sumasagot yung yung tinatanong natin. Pag iba umiiwas kasi Anyway, yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.